Welcome back sa part 2 ng ating headlight system series. Ipagpatuloy natin ang topic na sinimulan natin tungkol sa headlight system diagram. Ngayon naman, lalaliman natin ang explanation para mas malinaw at maunawaan kung paano gumagana ang system na ito. Isa lamang sa maraming design ng headlight system, hindi lahat ng headlight system ay pareho. Dahil iba-iba ang brand at modelo ng sasakyan, kaya magkakaiba rin ang kanilang mga design. Batay sa aking actual check sa wiring at pag-tracing sa bawat electrical component at karagdagan research tungkol sa headlight system, ito ang nabubuo kong diagram. Disclaimer, ang wiring diagram at information sa video na ito ay para lang sa informative at reference purpose lamang. Dapat pa rin tayo umasa sa official service manual at professional diagnosis para sa tamang pag-aayos. Ipagpatuloy natin ang wiring connection sa headlight system na ito. May diodes na naka-install sa negative control line ng low beam at high beam. Base sa research ko, ang main purpose ng diodes, protection laban sa backfeed ng signal. Bakit may diodes pa? Kahit iwalay naman ang switch sa low beam at high beam, hindi lahat ng control line sa loob ay hiwalay. May mga point at circuit na nagtatagpo ang signal tulad ng high beam indicator, pass to plus, at share ground path. Dito ginagamit ang diode bilang proteksyon. Ang diode ay may one-way current flow. Pinapayagan lamang ang signal na dumadaan sa isang direksyon at hinarangan naman ang pagbalik sa kabila. Ang analysis na ito ay nakabatay sa aking research tungkol sa purpose ng diode sa headlight system. Paalala, maaring may kaunting pagkakaiba depende sa design ng bawat sasakyan. Kaya may mga bahagi na maaaring tama o may kaunting pagkukulang. Dito naman nakakonect ang instrument cluster sa negative control line ng high beam. Dito natin makikita ang indicator light ng park light, low beam at high beam sa instrument cluster. Punta naman tayo sa operation ng headlight system ng sasakyan. Sa pamagitan ng diagram, alamin natin kung paano gumagana ang headlight system ng sasakyan. Isa-isahin natin ang bawat bahagi mula sa battery, fuse, relay, combination switch hanggang sa mismong headlight bulb, para mas malinaw kung paano dumadaloy ang current at paano umiilaw ang low beam at high beam. Kapag in-on ang headlight sa combination switch, mag-cross contact at makumpleto ang circuit papunta sa ground. Dahil naka-on na ang switch, makikita natin na umiilaw ang indicator light ng park light sa instrument cluster. Kapag ituloy natin ang pag-on ng headlight switch, iilaw naman ang low beam indicator light sa instrument cluster. Pareho lang ang indicator light ang ginagamit ng park light at low beam. Balik tayo sa combination switch dahil nakumpleto ang circuit papunta sa ground. Ang negative control signal dumadaloy sa dalawang relay, terminal 85. Sa dalawang relay terminal 86, may positive current. Sabay nag-energize ang dalawang relay coil sa pamagitan ng terminal 85 at 86. At sabay din nag-close ang contact ng bawat relay mula terminal 30 at papunta sa terminal 87. Dito dumadaloy ang positive current mula sa battery, dumadaan sa mga fuse, papasok sa terminal 30 ng dalawang relay at lalabas sa terminal 87 papunta sa low beam bulb. At dahil naka-ground ang bawat bulb, na kumpleto ang circuit kaya umiilaw ang low beam. At dito naman tayo sa high beam, ang positive line mula sa 15 amperes fuse papunta sa high beam bulb. May positive supply na ito. Pag in-push natin ang lever ng combination switch papunta sa high beam, nagsasara ang contact point at ikinukonekta nito ang terminal kaya na kumpleto ang circuit papunta sa ground at nag-activate ang control signal papunta sa headlight circuit at iilaw ang high beam bulb.
at makikita rin natin ang high beam indicator light sa instrument cluster ay umiilaw din. Explain natin ang flash to pass kahit naka-on ang headlight switch. Umiilaw ang low beam bilang normal driving light. Pero kapag in-pause natin ang lever backward position sa flash to pass, nagsasara ang contact point at ikinukonekta nito ang terminal kaya na kumpleto ang circuit papunta sa ground. Automatically iilaw ang indicator light at high beam light sa flash to pass. Kaya sumasabay na umiilaw ang high beam at indicator light habang naka-on pa rin ang low beam. Ngayon umiilaw na ang ating high beam sa flash to pass. Take note, hindi niya binabago ang position ng headlight switch, hindi rin nag-off ang low beam. Ang nangyayari lang, panandalian lang inactivate ang high beam. Ngayon may idea na tayo sa flash to pass function para makapagbigay ng ilaw o warning signal. Explain naman natin ang flash to pass kahit naka-off ang headlight switch o hindi naka-activate ang low beam. Pwede pa rin tayo mag-flash to high beam gamit ang lever. Kapag in-pause natin ang lever backward position sa flash to pass, nagsasara ang contact point at ikinukonekta nito ang terminal kaya na kumpleto ang circuit papunta sa ground. Kaya umiilaw agad ang high beam at indicator light sa instrument cluster. Ito na ang headlight high beam, umiilaw sa flash to flash kahit naka-off ang headlight low beam. Hindi na kailangan pang dumaan sa low beam switch. Ibig sabihin, ang flash to pass ay may sariling control line sa combination switch. Kaya kahit naka-off ang ilaw, isang pause lang ng lever, iilaw ang high beam para sa warning o signal. At dito nagtapos ang ating video. Sana'y mas lalo ninyo maintindihan kung paano gumagana ang headlight system mula sa low beam, high beam, hanggang sa flash to pass function. Iba-iba man ang design ng headlight system ng bawat sasakyan. The same pa rin ang goal. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin para sa iba pang content. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.